Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Na natin itong mga maiinit na kaganapan na to sa social media. Ngayon, naiintindihan na ho natin, mga kababayan, ang dahilan kung bakit nagpa-pray over itong si Tamba noong mga nakalipas na araw. Dahil alam niya ang kahihinatnan ng impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Kasi mga kababayan, ito na lang kumbaga ito na yung pinakahuling kayabangan nitong si Tamba, 'di ba? Yung People's Initiative nagurgur. Yung mga ayuda niya lumabas na wala pa lang mabuting naidulot sa ating mga kababayan. O yung mga flood control na kung saan itong iskandalo na to, yung makaramihan ng kanyang mga kasamaan dyan sa House of Representatives, nakakalagkad ang pangalan. Tapos ito naman impeachment, diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema, ngayon naman, inarchive na Senado. Kaya wala na hong mukhang mahihaharap itong si Tamba, kaya nagpa-pray over na nung mga nakalipas na linggo. Ito ang pinaka-latest ngayon mga kababayan. Ito ang pinaka-latest. Naku, ito talagang si Tamba. Oo, ito. Base ho dito sa pinaka-latest na post ng News PH. Sabi ho nitong si Tamba dito. Ito. The filing of the complaint was not rushed. What was rushed, remarkably, was its burial. Ano? Kayo nga ang una, di ba? Parang earn yung dala-dala nyo dyan sa House of Representatives. Di ba? Hindi. Nagpamisa pa kayo dyan. Sabi nga nitong si Senator Rodante Marcoleta, nagpamisa sila kasi alam na nila. Di ba? Alam nyo na alam nyo na mayroong butas yung impeachment na yan. Kumbaga, yung ginagawa ho nila na yan, brute force na lang. Yung pinipersa ho nila ang ating Korte Suprema. Pinipersa nila ang Senado, forthwith. Pero yung immediately executor, di nila alam ang ibig sabihin. Yan ang problema ho dito sa na to, mga congressman na to. Ito, why the rush? Anong why the rush? Akala ko bang forthwith tayo? Kinundi na ni House Speaker Martin Romualdez ang anyay, minadaling desisyon ng Senado na i-archive isang tabi ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Teka lang, ano na naman yan panghihimatis sa ng Senado pagka kayo ayaw nyo pinaghihimasukan. Ayaw nyo dinidiktahan. Pero kayo dinidiktahan nyo Senado, sinasabi nyo, minadali. Anong minadali? Proseso nila, bahay nila, rules nila, huwag kayong makialam. Kayo nga, walang nakikialam sa inyo dyan Walang umpay ang pagpapakontempt nyo dyan sa mga resource person. Meron ba nakialam? Anak ng Petrang Garapata ito. Ayon kay Romualdez, malinaw sa saligang batas na tanging Kamara ang may kapangyarihan na magsimula ng meron ba kumukuha sa inyo nun? Wala naman, di ba? Ang sabi lang ng Korte Suprema, gawin lang natin ng maayos. Yun lang naman. Wala namang kumukuha sa inyo pa rin yung kapangyarihan na yun. At sa February, kung meron ka pang maipapangakong 150 million sa mga pipirma, i-file nyo ulit. Ganun ka simple. Para saan itong lahat ng kaguluhan na to? Kung sa February, masasampahan nyo naman ulit ng impeachment.
Eh kaso ang problema, wala ka nang maipapangako 150 million. Ganun ba yon? Na proyekto, hindi naman galing sa atin yan, anak ng tokwa. Galing yan kay Congressman, kay Speaker Toby Tiangco. Di ba? Na di umano, yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, pinangakukan ng 150 million na proyekto sa kanilang mga distrito. Di umano. Di umano. O, malinaw ha? Ano pa ba meron tayo? Ito na nga ba eh. Ito meron akong nabalitaan dito eh. May nagchuchu sa akin eh. May nagchuchu sa akin eh. Lakambini daw tong mama na to eh. Lakambini ka ba, Brad? Oh, ito. Di ba pumanat si Aimee, itong si Alamat ng Mangga kahapon? Oh. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang palitan nyo, sumagot ho itong sa Lakambini. Itong si Kong Hun. Ha? When a senator calls for the ouster of the House Speaker, that's not just political noise anymore. It becomes borderline interference. Anak ng toko. Kayo nga sinasabi nyo bakit binilisan ng Senado, pinakikialaman nyo yung proseso nila. Kayo naman noong ang dami yung kabalbalang ginagawa dyan, wala sinasabi sa inyo Senado, kayo talaga ang hihilig nyo. Ano pa ba meron tayo dito? Ay, Kong Hun, ayusin mo buhay mo. Marami akong nababalitaan sa'yo. Lakambini ka daw. O nako, ito na nga ba sinasabi natin? Itong si Balbasarado. Maraming nag-iyakan sa kahapon. Diyan sa taga La Union, mga taga La Union. Yung si First District Representative Ortega, itong si Balbasarado. Ito yung kajaming ito ni ang tawag dito. Nitong si Tingog, yung mataba. Silang tatlo, di ba si Tamba nasa harap nila, o yung dalawa, laulang humpay ang paglamon nila dyan sa House of Tingnan, nagtabaan na lang. Tingnan mo naman yung mukha na yan. Kahit paanong patakpan niya ang taba na yan sa pagmumukha mo dyan sa mga balbas na yan, hindi mo maitatago. Anak ng toka. Hindi ka naman magiging ganyan kung di ka masiba, Brad. We must not allow a legitimate constitutional process like impeachment to be dragged into a political circus. Anong political circus? Political circus. Sinabi ng Korte Suprema na yung due process hindi nyo in-apply kay VP Sara. Na, teka lang, bakit hindi nyo sinunod yung rules of impeachment? Ano? Yun lang naman. Nasabi naman ng Korte Suprema, anytime naman pwede kayo mag-file. After ng February. Yan. Pag nag-lapse na, itong impeachment na to. Sa February, wala nang problema. Ang gawin nyo, sa Pasko, sabay-sabay kayong mag-wish na sa February, meron pang pipirma sa impeachment na isasampa nyo laban kay VP Sara. O di naman kaya, meron pang magsasampa ng impeachment laban sa kanya. Siguro meron. Pero sa tingin ho natin, itong si Congressman Unga, pati yung ibang mga congressman, hindi na palulusutin yung kabalbalan na yan pag nagkataon. Ito na mga kababayan. Dahil pa natin pag-uusapan, anak ng toka. Ano tayo dito, medyo nababad tayo. Rekta na muna tayo dito kay Leila, kay Aling Saba. Aling Saba. Makatulungan yung aksyon ng Senado kasi pinilit nilang i-archive, pinilit nilang patayin yung impeachment case kahit meron. Wala naman hong pinatay. Kayo naman, Aling Leila naman. Ang sabi lang, archive. Pag nagbago desisyon ng Korte Suprema, huhugutin. Walang pinatay. Daig nyo pa yung mga ibang vlogger na kung makapaglagay ng title, talagang misleading pa sa misleading Di ba? Wala namang pinatay. Daig nyo pa yung ibang mga mga ibang vlogger na gumawa ng thumbnail Di ba? Misleading pa sa fake news Di ba? Wala naman kung ganun. Sabi ng Korte Suprema, sabi ng Senado, pag nagbago desisyon ng Korte Suprema, hugutin natin. Walang problema. Anong problema? Sigurado ako, kung magbago ang boto ng Korte Suprema, yung mga bumoto na i-archive yan, kung sakali man, sila din ang boboto para hugutin yan. Manuwala ako kayo sa akin, mga kababayan. Pang nakabinbin ng mga mahalagang mga motions for reconsideration.
They raised these motions for reconsideration, raised very substantial, strong arguments. Inisa-isa yung mga mali, lalo na sa mga factual conclusions ng Supreme Court. So dapat lang na bigyan ng pagkakataon ng Supreme Court na pag-aralan nila muli. Eto, ganito kakup siya mga congressman na yan. Nung linabas ang desisyon kung ano-ano sinabi nila, judicial overreach, tuta ng Duterte ang Korte Suprema, nung nakapagsampa na ng motion for consideration, hintayin natin silang sumagot. Di ba? Ang labo nila eh. Nung kakalabas ng decision, sabi, naku, judicial overreach yan. Ang Korte Suprema, tuta ng Duterte. Di ba ganun sila? Pagkatapos nagsampa ng MR, hintayin natin ang Korte Suprema. Ba't ngayon hinihintay nyo? Yung tuta ng Duterte. Yung judicial overreach, nasan na? Kanilang mga desisyon vis-a-vis. Hindi lang ko kasi sila double, triple, quadruple standard yung mga walang yan. Eh, di ba symbiotic relationship sila dyan? Arguments and issues raised in the motions for reconsideration. Bakit, ang pinakatanong ko, bakit nagmamadali? Akala ko, bakit hindi ako ang pinili ni Junel? Akala ko yung tanong eh. Sorry. Akala ko huhugot ka na eh. Hindi pala. Akala ko, eto na, huhugot na si Layla. Akala ko, ako ang pipili. Hindi pala yun ang tanong niya. Bakit daw nagmamadali? Nagmamadali kasi madaling intindihin yung immediately executory. Okay? Huwag ka magtaka, madam. Eto, makinig ka dito. Hindi ko muna tatanggalin dito si Aling Saba. Pakinggan natin tong si former Associate Justice Adolfo Ascuna. Okay? All right. Joining us now is retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Justice Ascuna, good morning to you. Good morning, Karen. All right, you join me on this historical, actually the aftermath of a historical moment. What do you make first of the Senate's decision to archive the impeachment against Sara Duterte? The archiving, what do you make of that act? I think it's a correct move on the part of the Senate, Karen, kasi ang option niya talaga is, number one is to respect the decision of the court, which is immediately executory, and therefore they should not proceed with the trial. And the other option is to dismiss the articles outright. But the Supreme Court can still change its decision. In fact, there is a motion for reconsideration pending, filed by the House, and the Supreme Court has ordered the petitioners to file a reply to this motion for reconsideration. So the Supreme Court is still in the process of possibly revisiting its decision. Therefore, out of respect for that process, the Senate should not dismiss outright the articles of impeachment. And so what it did was to put it aside first. Itabi na muna ito without dismissing it and without proceeding to trial. So maganda yung ginawa ng Senado, Karen. Aray ko! Ano na? Labas na mga legal luminary! Anak ng toka. Yan ang problema sa inyo eh. Oh, medyo nangawit tayo nakaganyan kay former Associate Justice Ascuna, no? Nangawit tayo, mapapaganyan. Aray! Hoy! Para dito kay Joel Chua. Anak ng toka. Para dito kay Zia Alonto Adyong. O, tanggalin na kita dilima, narinig mo na ha. Maliwanag pa sa sikat ng araw, tama ang ginawa ng Senado. Okay? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Medyo marami ho tayong pag-uusapan dito, hindi ho natin tatapusin ito kasi papasadaan pa natin itong dalawang itlog na to. Hoy, kayong dalawa, sa kayo nakatingin, tingin dito. Hoy! Narinig nyo ba sinabi nitong si Ascuna? Tama lang ang ginawang hakbang ng Senado. Hindi nila, pasalamat nga kayo, hindi dismissal lang ginawa eh. Kung ang pinagbotohan, dismissal, lalong kamot-ulo kayo ngayon. Buti na lang, archiving lang. O, after 30 days, madi-delete na.
Tuloy natin. O, ito muna tayo kay former associate, kay Justice Ascuna tayo. Yan. Okay, but the word archiving, that would mean that if the Supreme Court decides differently, that it's not unconstitutional. That would mean that the Senate would pull it out once again and they'd have to reconvene, or they have to start over as an impeachment court. What would it be? All you have to do is retrieve from the archives the articles that they have archived, and they can proceed to follow what the possible new decision of the Supreme Court will be. So it is without prejudice to the Supreme Court proceeding to revisit its decision. Maliwanag yun, ha? Huwag mo na kayo mag-iiyakan. Pag reverse ng Korte Suprema, at malabong mangyari yun, ika nga, sabi ni Senator Rodante Marcoleta, nagliligawan eh. Paano ba naman yan? Nagliligawan nga yan, tapos alam na niya na hindi kanya sasagutin, pero sige na, pasok ka, pampalubag loob ba? O, yung motion for reconsideration, pampalubag loob lang yun para sa mga magtatangkang mag-file ng motion, di ba? Pero wala na akong pag-asa. Unanimous yun eh, 13. Na meron talagang linabag, meron talagang kapalpakang ginawa, yang si Tambaluslo, siya si Bonjing. And when and if the Senate will be able to revisit it, does that mean they'd have to reconvene again as an impeachment court? Not necessarily, in my view, Karen. They can just reconvene as a Senate because it was the Senate that archived the case. It was an archiving, it was not a dismissal. It was an act of the Senate. And the Senate is in charge of its own archives. So it can retrieve material from the archives. And if it does, and when this happens, the Senate as a body can retrieve it from its archives, and then what? Yes, the archives is a institution of the House as well as the Senate. They can actually deposit materials there in the meantime, and they can retrieve it at their pleasure. Okay, but what does this mean in terms of the balance? We're led to believe, of course, no, and we know it, the executive, the legislative, and the judicial are co-equal branches of government. Not one is higher than the other. Yes, with all matters, constitutionally, the Supreme Court is the final arbiter. But what do you make it when the Supreme Court comes out with a decision and experts say, like yourselves, that the Supreme Court has added, certain qualifications and thoughts, the impeachment or how to impeach in a way that's beyond what's in the Constitution? The power of judicial review, which the Supreme Court has, and in fact has been expanded to include grave abuse on any part of any institution or agency of government, is part of the balancing of the Constitution. And that doesn't mean that the Supreme Court is above the other co-equal bodies. What it means is the Constitution is above them all. And the Supreme Court is only exercising its power and duty to interpret the Constitution. That is the basic framework of our democracy. But however, the citizens have every right to criticize the decision of the Supreme Court, especially when it can still be changed. We should voice out any perceived errors on the part of the Supreme Court. Is not perfect. And if the decision can still be changed, it is our duty to point out whatever we perceive as errors on the part of the decision. Okay. Now, do you believe there are infirmities in the decision of the Supreme Court? Did the Supreme Court overstep? And if it did, how? Be specific. Yes, the Supreme Court does not have the power to write the rules
that will govern impeachment. It can only interpret the provisions of the Constitution that are already specifying the rules. For instance, in the Francisco versus House of Representatives case, the Supreme Court interpreted the word initiate proceedings. Yun. And that's a provision of the Constitution. It did not introduce new and different rules to be followed by Congress. It merely interpreted the Constitution. In this present case, however, in my view, the Supreme Court went beyond mere interpretation and proceeded to impose its own set of rules to be followed in impeachment proceedings by Congress, by the House. I believe that that is beyond its powers of interpretation. Justice. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa dalawang itlog na to. Comment lang ho kayo sa baba kung gusto nyo tapusin pa natin yung interview na yon itong si Ma'am Karen Davila. Kasi medyo maaba-aba ho ang naging interview nitong dalawang itlog na to. Itong dalawang tauhan ng Mongoloid. Ay, sorry. Bonjing pala, sorry. Sorry, wrong yun. Delete yun. Bonjing pala, sorry. Yung talang tauhan ng bonjing ito. Pakinggan natin. Okay, for today's first question, we will call on Haji Camino from Brigada News. Good afternoon po, Kongs. So, yun nga po yung nangyaring botohan kagabi sa Senado. Lumabas nga po na archived yung impeachment against the Vice President. Do you think it was reasonable for them na although hindi naman dismissed yung ginamit na term but archived, still may mga nagsasabi po na it is considered dead na po. So para po sa inyo, pag sinabing archived, patay na nga po ba talaga ang impeachment against the Vice President sa Senado? Maraming salamat. Sa aming pong paniniwala, hindi pa po tapos ang laban. Tayo po ay patuloy pa rin umaasa na mabibigyan ng due process ang hindi lamang po dahil ang na-deny po ng due process dito ay ang taong bayan. Ay, kayo lang, huwag nyo kaming isama dyan. Mga kababayan, sinasama kayo nitong si Joel Chihuahua. Taong bayan daw, yung mga ilang libong manonood nito, kasama ba kayo sa tinutukoy nitong tauhan nitong si Bonjing? Kasama ba kayo sa taong bayang tinutukoy nito? Huwag niyong lahatin. Yan na nga ba sinasabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano? Kayo na lang. Na-deny kayo ng due process, pero para isama nyo kami sa mga kataranta. Huwag nyo kaming isama, please. Kayo na lang dyan. Sasama nyo pa talaga taong bayan. Ako, huwag nyo akong isama. Sabihin nyo taong bayan, pero si PH, ganon. Taong bayan, pero yung mga DDS supporter, ganon. Kasi pagka generalize nyo taong bayan, parang kasama ako dyan sa kabalbalan nyo na yan. Yung sinasabi ni Senator Alan ikaw. Yung barangay hall mo, wasak na. 19 million yun, walang yaka. Dahil sa mga kabalbalan nyo kung ano-anong pinagagawa nyo sa pera ng taong bayan, yun ang dapat na mabigyan ng accountability. Sinong accountable doon? 19 million itatayo sa bangketa? Saan dadaan yung mga estudyante? Sa gitna ng kalsada? Kaya tayo po ay umaasa na ito po ay pakikinggan tayo, lalong-lalo na po yung motion for reconsideration na amin pong inihain sa Korte Suprema. Well, when I was watching actually what was being discussed and debated on yesterday, it came not as a surprise para po sa akin, considering the political alignments in the Senate. But it was there was a revelation, no? To some degree disappointing, kung ako tatanungin mo. At the same time, may revelation. Because remember, the motion to archive is actually the product of an amendment to the original motion which was to dismiss. So if you look at the pattern, even previously when they already had the initial discussion about whether or not Senate would continue on with the impeachment proceedings, meron na pong intention really to dismiss the case. So it was, to me,
there's some sort of a revelation because they acted it on a very, very swift action. Considering the fact that there is no final judicial conclusion as to whether or not the impeachment proceeding will pursue because there's already Ika nga ni Senator Rodante Marcoleta na binastos niyo dati dyan at siya naging bida kahapon doon. Pahiya kayo, no? Ika nga ni Senator Rodante Marcoleta, parang manliligaw lang yan. Kumbaga nasa harap na ng bahay para hindi mapahiya yung mama, papasukin nyo na. Pero ikaw, meron ka ng sinagot na iba. Ganun lang yung motion na yon. Kayo naman, tinanggap. Pero hindi big sabihin, pagkatanggap ng motion ng House of Representatives, anong sinabi ng Korte Suprema? Yung desisyon na dinideklarang unconstitutional ng Korte Suprema, yung impeachment, immediately executory. Di ba? Yung dokumentong kumalat pagkatanggap nila ng MR. the MR filed by our prosecutor. So wala pa talagang dismissal yan. So ako yun ang nakikita ko doon. It was expected, but it also revealed the intention, no? That the impeachment complaints would be probably shelved off, and the clamor for accountability is the victim of these actions that we have seen yesterday at the Senate. Anong victim? Alam mo yung sinong victim? Yung mga nabaha sa flood control. Sila ang tunay na biktima. Kasi doon bilyon-bilyon. Oh, 125 million? Ginulo nyo ang buong Pilipinas? Anak ng tokwa. Literal na gulo ho. Wala na tayong ibang pinag-uusapan. Yan na lang eh. Oh, kayo dyan sa House of Representatives, doon sa 125 million, wala nang natalakay sa gobyerno na to. Puro na lang impeachment ni Sara Duterte. Yung flood control, yung mga magnanakaw na congressman, di ba? Hindi na napag-uusapan. Natatakpan yung pagiging incompetent ng mga leader natin diyan sa issue ng impeachment na yan. Kaya naman dapat na ho talaga yung tuldukan para makapag-move on na tayo. Kaya talaga para kayong mga di ba? Para kayong mga jowang hindi makapag-move on eh. Sinabi na nga ayaw na niya. Pagka ayaw na niya. Di ba? Huwag yung tipong ipagpipilitan mo pa sarili mo. Oh, mga supot kasi. Pagka hindi pwede, pinipilit pa kasi. Oh, pagka ayaw, di hanap ka ng bago. File kayo ulit. Ganun lang naman. Malay nyo, makachamba kayo sa 2026, di ba? Sa February or March, di ba? Malay nyo, makachamba kayo. Sige na, kung ako sa inyo, ayusin nyo na yung impeachment complaint para sa 2026 para talagang planchadong-planchado. Tapos gawin nyo ulit ang ginawa nyo dito. So since it was already archived, and assuming that the Supreme Court will grant or will reverse its ruling through the motion for reconsideration, do you think the Senate will follow? Or kumbaga, ibubuhayin po ba nila ulit yung impeachment since archived na po siya? Well, I would hope so. Dahil unang-una, the premise by which the decision of the Senate na to archive yung impeachment complaint is born out from the argument that the Supreme Court has made its unanimous decision on the matter. So if ever, at saka sinabi naman ng mga ibang senador doon na meron mang instances na although unanimous yung decision ng Supreme Court, na-reverse naman din nila. So if there's a chance, for example, if that happens in this particular case, that the Supreme Court would have a reversal of decision from the prior decision that they had made so far as the impeachment complaint, I would hope that the Senate would also act on it and revive the discussion on the impeachment and convene again as an impeachment court, because that's the logic behind their argument. So dapat buhayin nila yan. That's why sinabi ni Kong Joel, Chairman Joel, na hindi pa tapos ang laban kasi may MR pa naman. And they can already go back and then discuss about the impeachment or convene again as an impeachment court should
Supreme Court reversed their decision. Pero ang sa akin, ang fear ko Ang tanong, nakinig ka ba kahapon? Yun eh, nakinig ka ba kahapon? Kasi maliwanag doon sa pagpapaliwanag noong mga senador na kung sakaling baliktarin ng Korte Suprema yung kanilang desisyon, anytime naman bubuhayin nila di ba? Wala nang problema bubuhayin nila Doon nga sa utos, ako nababanat sa Senado noon. Di ba? Nung inutusan kayong immediately executory, in-archive nyo. Ngayong pinalitan ang desisyon, kakampi nyo ako doon, Adjong. Kakampi nyo ako doon, sigurado. Kung sakaling baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon at hindi binuhay na Senado, iba, hindi naman ganun. Ano tayo dito? Ika nga, word of honor. Kung sinabi nyong bubuhayin yan, dapat buhayin yan. Kung sakaling baliktarin. Yun ang pinag-usapan Huwag kang mag-alala, Chua, tsaka itong si Adjong. Pag nagkataon, pero malabong mabaliktad dyan, ika nga. Jan, would that also be subject for votation again? Because they have acted on a motion to archive. So naturally, you cannot just simply retrieve it, unilaterally. So the issue now is, if there's going to be another debate whether to retrieve it or not, given, for example, assuming that Supreme Court will reverse its decision. Okay. You've mentioned about the votation, sir. Kung titingnan yung numbers last night, pretty obvious na you've mentioned about the political alignments nga po among the senators. Pero sa tingin po ba ninyo kung sakaling i-reverse nga po yung ruling, buhayin yung impeachment, pinakinggan po yung side po ninyo, nakapag-present po kayo ng mga ebidensya, same pa rin po kaya yung magiging resulta ng botohan, since sabi nyo nga po parang may political... Hypothetical. Hindi huwag kayong mga ganyan tanong. Mga walang kwentang tanong yan Papakinggan, para saan? Para sagutin niya talaga naman yung mga ebidensya namin mabigat. Papasubpi na palang, Brad. Walang ebidensya. Anak ng tao, kaya kami impeachment court doon kasi walang lahat doon. Lahat doon mabubuksan. Yun, which hunt ang mangyayari doon? Kayo naman, alignments na. Although, hindi pa naman nagsisimula talaga yung trial proper, and it's still kumbaga parang preempt pa. Pero posible ba magbago yung ganung resulta ng pagboto? Ako yun lang naman talaga yung inaasam natin, ang taong bayan, na marinig yung mga allegations, Isa ka pa. Inaalala nyo lang, House of Representatives. Pwede, wag nyo kami idamay dyan sa mga kabalbalan nyo na yan. Pati tao-taong bayan, pinagdadamay nyo dyan sa mga kalukuhan nyo na yan. Tingnan nyo, yung mga comment. Punta ka sa News 5, punta ka sa ABS, punta ka sa GMA. Ang comment na sambayan ng Pilipino, ayaw nga nila ng impeachment. Kayo lang pumipilit. Kukulit Bigyan ang Vice Presidente ng pagkakataon depensahan ng kanyang sarili. Wala pa tayo doon sa merits ng complaints. Ang pinag-uusapan pa dito is yung procedural and technicalities nga That's why, for me, personally, I would say these are all distractions kasi nawawala tayo dun sa real issue, which is the clamor for public accountability. Kung na-open na po yan at yung Alam niyo ba mga kababayan, ang hirap dito, di ba? Press con sila, di ba? Ang hirap dito, nung dati pagka nagpe-press con sila, talagang sigang-siga itong mga to Ang angas itong mga to Pero ngayon wala na akong naniniwala sa kanila. Kasi lumitaw, noong nagdaang baha, noong nagdaang bagyo, nakikita nila sitwasyon ng ating mga kababayan. Ito ba mga tao na to ang nagpapatalsik kay BP Sara, gayong wala man silang nagagawa sa kanilang mga distrito? Okay, pagpalagay na natin itong dalawang unggoy na to, mayroong magagawa sa kanilang distrito. Heto ba yung mga senador at congressman na gustong patalsikin si BP Sara? Bakit lumulubog ang bansa? Bakit konting ulan lang baha kagad? Ito bang nagsasabi na sila ay malilinis? Tatanggalin nila si Sara Duterte dahil siya ay kurakot. Nasaan na ang mga flood control? Yon ang nakita ng ating mga kababayan at pinipilit nyong mga sarili nyo na paniwalaan, meron silang parang bubble dyan sa House of Representatives.
Yung tipong walang makapag-penetrate na ika nga kontra-argumento sa kanilang mga sinasabi. Sila lang dyan. Actually, kasalanan ng mga to bakit lumaki ulo nitong si Martin Romualdez. Sa totoo lang, si Martin Romualdez ambisyoso. Maniwala kayo, kahit ano pang ambisyon nyo sa buhay, kung hindi palalakihin ng ulo nyo nitong mga taong nakapaligid sa inyo, hindi naman ho kayo magiging ika nga power tripper kagaya nitong si Bonjing, di ba? Ang nangyari ho dito, kinapitalize nila yung mga yung mga ahas na nakapaligid kay Romualdez. Kinapitalize nila yung pagiging gahaman sa pwesto nitong si Bonjing. Sinabi nila, sige boss, kaya natin yan, impeach natin yan. Sige boss, insert natin yan, lagay natin yan. Sabi ng mga congressman na nakapaligid dito kay Bonjing. Diba? Anong nangyari kay Bonjing? Lumakas ang loob niya. Binabackupan ako ng may 200 congressman. Kaya kong gawin lahat ng naising ko. Sabi ng Korte Suprema, stop ka muna. Hindi mo sinunod to. Due process. Sabi na Senado, ano na naman kabalbalan to? Tamba? Ano na naman tong People's Initiative na to? Akala ho nila, mabubrute force nila, ika nga mapupersa nila, ika nga mababalyahan nila lahat ng gusto nilang balyahan. Lahat ng gusto nilang naratibo dyan sa House of Representatives. Yun ang masusunod pag kami sinabi sila. Hindi mangyayari yun, Adyong. Yung press call nyo dyan, panis na yan. Alam mo ba't pinapanood ko to? Kasi wala akong matinong magawa ngayong araw na to, sa totoo lang. Pero kung sakaling meron akong matinong gagawin, hindi, mamaya, mag-workout ako ng konti. Yun. Ay, bibilisan ko na nga. Mag-workout na lang ako. Kakatamad. Bilisan mo na, Jong. Kabilang panig, andito po yung isa sa ating prosecution team. Magkaroon po ng ebidensya, mapresent ang ebidensya. Ako, ang aking paniwala po ay wala namang, no decision really is cast on stones. Anything can change. No? Even the Supreme Court has changed its decision many times over at sinabi naman yun ng ating kagalang-galang na senador. So, ako naniniwala ko if yan yung prinsipyo ng mga supot. Alam na nila na wala silang pag-asa, todo ligaw pa rin. Pagka busted ka na, ganun. Ganun yun eh. Pagka wala ng pag-asa, pati pipilit mo pa. Oo, malulungkot ka, pero mag-move on ka, Brad. Move on na kayo sa impeachment. Ready na kayo sa February. Gawin nyo ng glorieta yung House of Representatives, yung Quadcom, gawin nyo ng glorieta. Sabi nga nitong si Senator Alan, di ba? Yung Quadcom, magiging glorieta na yan. Maraming bang tao sa glorieta? Di pa ako nagpunta doon eh. Gawin nyo ng glorieta ang House of Representatives. If the impeachment court continues on and allow both panels, the defense and the prosecution, to present their evidences, their witnesses, there's going to be probably, I hope, and I'm sure of it, that some of these senators who are really limited to only focusing on the technicalities must also see the bigger picture, which is accountability. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Ang tanong ninyo, kung sakasakaling magbago ang desisyon ng Korte Suprema, kung ganun pa rin ang numero kung ito'y bubuhayin pag magbobotohan? Opo. Tingin ko po dapat unanimous. Kasi meron pong 5. Tapos may 19 po na hindi po, na bumoto po na i-archive. Tama po ba? So, dapat po maging unanimous. Kasi po itong 19, ang sinasabi po nila, tinadahilan nila ay yung ruling ng Korte Suprema. So kung magre-reverse po ang Korte Suprema sa kanilang ruling, dahil yun po ang sinasabi nila, adherence to the law, so dapat po lahat sila ay bumoto para buhayin ito. Tama naman. Wala tayong kontra dyan. Kung sakaling buhay ng Korte Suprema at sabihin nila, teka lang, nagkamali kami. Mali yung desisyon namin, ito ang tama. Sunod ang Senado. Kasi pagka hindi ho natin sinunod, wala ho tayong kaibahan dyan sa mga tauhan ni Bonjing. Wala ho tayong kaibahan sa mga yan. Diba? Dito ho natin ipuposisyon yung ating mga sarili na kung saan law-abiding citizen tayo. Tayo sumusunod sa rule of law. Mahal natin ang rule of law. Hindi kagaya nitong mga tauhan nitong si Bonjing. Lahat na lang kini-question, di ba? Yun ang problema ho natin dito mga kababayan. Kung sakaling baliktarin,
yung 19 na bumoto, sumunod sa Korte Suprema. Kung ang dahilan ng kanilang pagboto ay sumunod sila sa Korte Suprema, kung sakaling balik na rin, dapat sumunod sila ulit sa Korte Suprema. Yun ang atin dito. Walang mali doon. Tama yun. Tuloy. Tayong mag-play. Last point na lang po. Kung Joel, may clamors po, may mga nagsasabi na kung sakasakaling tuluyan nga pong hindi umusad or mamatay na talaga yung impeachment against the Vice President, ay meron pa naman daw pong other venues such as House hearings. So, you being the chair of the House Committee on Good Government and Public Accountability, although kailangan nga po ng resolution for inquiries in aid of legislation, but will you pursue the issues kumbaga surrounding the Vice President sa good government and public accountability para lang maituloy kumbaga yung mga hindi na ipe-present sa Senate sa Senate Impeachment Court na dapat ay marinig po ng taong bayan? Doon po sa articles of impeachment,